Okay, eto naman yung question na nabasa ko sa comment section. Ang sabi ni sender, paano naman daw sa kanilang kumpanya? Wala naman daw retirement policy ang kanilang employer pagdating sa mga empleyado na nakaabot na sa edad na 60 at may mahabang taon ng serbisyo sa kanilang kumpanya. Walang retirement policy. So, wala silang makukuhang retirement pay. Tandaan po ninyo na nung na-implement or nagawa ang batas na Republic Act 7641, meron pong dalawang consideration kung bakit ito naging batas. Una, ginawa itong mandatory para sa mga kumpanya na may mga empleyadong karapat-dapat maka-avail o magkaroon ng retirement pay pero hindi binibigyan o pinagkakaitan ng kumpanya ng retirement pay ang kanilang deserving employees. So yun yung unang sitwasyon. Pangalawa, para rin ito sa mga kumpanya o employer kung saan mayroong retirement pay ayon sa kanilang CBA, sa employment contract o sa company policy, pero mababa yung ibinibigay na benepisyo ng empleyado kapag nagre-retiro. Kaya po nagkaroon ng retirement pay under RA 7641 at may computation na 22.5 days for every year of service. Kaya ang mga employers ay po pwedeng magbigay ng mas mataas na retirement pay kesa sa 22.5 days per year of service pero hindi pwedeng bumaba sa 22.5. At kahit na walang retirement policy ang inyong kumpanya, walang company policy, walang nakalagay sa inyong employment contract regarding retirement pay, at wala ring nakalagay sa CBA, halimbawa kung merong union sa inyong kumpanya, may CBA o collective bargaining agreement, kung walang nakalagay sa tatlong yon, maaari pa rin kayong makakuha ng retirement pay under Republic Act 7641 dahil ito po ay batas. So regardless kung nakasulat sa kontrata o sa CBA o sa company policy, meron pa rin kayong retirement pay kasi nakalagay ito sa batas. Ngayon dun sa isang question na basa ko, paano kung isa siyang empleyado na commission-based? Entitled ba siya sa retirement pay? Okay, tandaan po ninyo itong retirement pay, merong age and service requirement ha. Ngayon pag-usapan natin yung empleyado na commission-based, kung entitled siya sa retirement pay. Alam nyo po, as early as 2010, may dadesisyonan ang Supreme Court na actual case involving ang isang empleyado sa bus company. Etong empleyado na to ay isang konduktor ng bus. Okay. So, kumikita lamang siya sa pamamagitan ng komisyon. Ang kanyang sahod ay commission-based. At sabi ng korte, entitled siya sa retirement pay under Republic Act 7641. E paano natin kukumputin yung kanyang daily rate? Kasi ang formula ng retirement pay ay 22.5 multiplied by daily rate multiplied by years of service. Ngayon, para makuha mo ang daily rate ng isang commission-based employee, kukunin mo yung sahod niya ng buong isang taon bago yung kanyang retirement date. Yung isang buong taon ngayon, i-divide mo into 12 months. And then yung 12 months, i-divide mo into 26 para makuha mo yung daily rate niya. Okay? So, daily rate multiplied by 22.5 multiplied by years of service, yun ang retirement pay ng isang commission-based employee. Paano naman po kung kayo ay agency employees? Kanino kayo kukuha ng inyong retirement pay provided na meet na ninyo yung age and service requirement under the law? Kanino po kayo magki-claim ng retirement pay? Sa inyo pong mga agency mismo kasi under the law, sila po yung employers ninyo. Okay, paano naman sa mga project-based employees? Are they entitled sa retirement pay under Republic Act 7641? Well, ito po, ang definition po ng project-based employees. Sila po ay in-engage or hired
to do a particular project or specific undertaking for a fixed period or for a limited duration for as long as the project is existing. Ngayon, ang retirement pay po kasi ay may age and service requirement. So, dapat na-reach mo na yung 60. Yun po kasi yung voluntary or optional retirement age. Pangalawa, dapat meron kang 5 years in service. Minimum po yon. So, kung ikaw ay isang project-based employee at yung isang project mo ay hindi tumagal ng 5 years, so hindi mo na po mamimit yung service requirement na minimum of 5 years. Kahit mamit mo man yung edad na 60, dalawa po kasi yung requirement na yun. Kailangan po magkasama yun na mamit mo para makakuha ng retirement pay under RA 7641. Hindi po pwedeng edad lang. Dapat po kasama yung service requirement na minimum of 5 years. Dapat mamit mo yung dalawang yun para entitled ka sa retirement pay. Now, as a project employee, bibihira lang po kasi yung project na tumatagal ng 5 years. So, kung hindi mo ma-meet yung specific years of service, kahit na-meet mo yung age, hindi ka pa rin po entitled. Ngayon, halimbawa yung project mo tumagal man ng 5 years, pero hindi ka po umabot ng 60, 59 ka lang, pwede na ba? Hindi pa rin po. Not qualified pa rin pagdating doon sa age requirement. Pero, kung nakalagay sa inyong kontrata or sa inyong company policy or sa inyong collective bargaining agreement, kung halimbawa may union, nakalagay doon na kahit ikaw ay project-based employee ay entitled ka sa retirement pay, that's more beneficial para sa employee. So, susundin po natin yon kahit hindi po yon ang nakalagay sa batas. Basta nakalagay sa inyong kontrata, nakalagay sa inyong CBA or company policy. So, huwag po kayong malilito ha. Whichever is beneficial sa empleyado, yun pong ia-apply natin. So, kung walang retirement pay ang inyong company policy, magbe-base po tayo sa batas. But, kung hindi po applicable yung provision ng batas dahil let's say hindi kayo qualified sa age or hindi qualified yung inyong service requirement, pero ayon sa inyong company policy, bibigyan kayo ng retirement pay, yun po yung susundin natin. Ngayon, paano naman po sa mga overseas Filipino workers o yung OFWs na tinatawag? Applicable ba sa kanila ang retirement pay under RA 7641 or meron ba silang makiklaim na retirement pay under this law? Tandaan po natin na ang mga OFWs ay contract-based. So, ibig sabihin, yung kanilang kontrata ay may fixed period sa kanilang mga employers. May service requirement ang retirement pay under RA 7641 na minimum of 5 years and one employer. So kung yung kontrata mo ay less than 5 years, parang hindi mo na na-meet agad yung service requirement. And tandaan ninyo, meron pang isang age requirement, yung between 60 to 65. 60 to 64, yung voluntary or optional retirement age, and then yung 65, yung mandatory retirement age. So, kung hindi mo na-meet yung dalawang yun, under RA 7641, hindi applicable yung retirement pay. And malabo talagang maging applicable ito sa mga OFWs kasi nga yung kanilang kontrata ay for a fixed term. So, yun, hindi applicable. Pero syempre, kung nakalagay ito specifically sa kanilang kontrata, regardless kung na-meet nila yung age and service requirement, then yes, applicable. Lalo na sa mga C-based na OFWs, meron kasing iba doon na may CBA yung kanilang kontrata. So, yun. Kung nakalagay sa CBA, well, good. Makukuha ninyo. Pero, if not, since yung kontrata nyo ay for a fixed period or sa C-based,
Ngayon, dito naman sa project employees, okay, yung entitlement ninyo sa retirement pay under Republic Act 7641. Sabi natin kanina, yung trabaho ninyo ay coterminous sa inyong project, tama? So, ibig sabihin, pagkatapos ng project, you cease to become an employee. Okay? Kasi magkakaroon ng termination, okay, after ng duration ng project. Kaya lang nangyayari kasi na after ng inyong project, nagkakaroon ng continuity ng trabaho. So, nawawala kayo doon sa limited scope ng isang project-based employment. Pagka ganun na ang nangyari, nag-a-attach na ngayon yung security of tenure. Nagiging regular na yung status ng inyong employment. So kapag na-reach na ninyo yon and na-meet ninyo yung age and service requirement under the law, entitled ka na ngayon sa retirement pay. Tandaan ninyo na may requisites ang isang project employment para maging valid. So kung hindi na-meet ni employer yung requisite ng isang valid project employment, okay, then ikaw ay isang regular employee. At kapag regular employee ka at na-meet mo yung age and service requirement under the retirement pay law, then you are qualified para sa retirement pay. Pwede kang mag-claim. Sino-sino po ba yung mga tinatawag nating project employees? Meron na akong actual case na nabasa kung saan ang mga mananahe ay kinikilalang project-based employees. Mga mananahe. Pangalawa, meron na isang actual case kung saan ang isang call center agent ay kinilala ng korte bilang isang project-based employee na na-hired for a particular or specific project ng isang BPO company. Pangatlo, eto, in most cases talaga, sa construction industry, ang mga construction workers ay kinukonsiderang project-based employees. So far, yun pa lang yung mga nabasa ko. So, yung mga project-based employees na to, eto dapat yung requirements or requisites para maging valid yung inyong project-based employee. Una, yung inyong kontrata nakalagay doon yung specific duration or scope ng inyong project. Yung iba kasi, meron talagang start and end ng kanilang project. Pero yung iba naman, naka-specify or may specific scope yung kanilang gagawing proyekto. Gaya halimbawa ng pagpapatayo ng isang condominium na 12-story in this particular project or location, ganon. Naka-specify yung scope pero hindi yung end, yung start and end. Pero malalaman mo kung kailan magtatapos base dun sa scope na nakalagay. So dapat nakalagay yon sa inyong kontrata. Pangalawa, dapat na ipaintindi sa inyo na kayo ay project-based employee. Na ipaalam sa inyo at the start of yung engagement ninyo as a project employee. At dapat existing talaga yung project. Okay? Existing yung project, hindi gawa-gawa lang. Ngayon, kung wala po yung mga nabanggit ko, hindi valid or hindi legitimate ang inyong project employment sa inyong employer. So kung hindi valid, hindi legitimate ang inyong project-based employment, anong mangyayari? Regular employee ka na.